Nasa linya natin si Ginoong Michael Ricafort, ekonomista. Sangguni natin sa kanya, Weng, yung 5 to 6% growth rate target ng pamahalaan for 2026. Ginoong Ricafort, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning, Um, sir. Morning po, Mr. Joel, Miss Weng, at sa inyong mga taga-subaybay po. May, Happy New may Year ano po. na po, may tinakda na pong target ang ating DepDep. 5 to 6% for 2026. Palagay ko, kaya namang abutin ito. Pwede maging 5.5, Weng, pwede maging 5.4, basta 5 to 6%. Oo. Ano unang reaction po ninyo dito, Ginong Ricafort? Well, expected po yan, no, Mr. Joel, kasi itong last year, itong 2025, yung estimate po, mga around 5% or maybe a little less than 5%, no? So bumagal po yung ekonomiya kasi yung first 3 quarters nasa 5% na po, no? Hinihintay na lang po natin yung data nitong fourth quarter, no? So, kaya yun po, expected naman po yan na mas mataas, yung 5 to 6%. Kasi ganito po yung yung track record ng bansa natin, no. Medyo bago mag-pandemic, yung 2012 to 2019 yung average natin at least 6%, no. Maganda po 'yun kasi that's among the fastest growing economies yung bansa natin, among relatively larger countries sa buong mundo, no. Kaya yun po yung naging potential natin at kung wala lang problema externally, no, pati yung political noise. Ang estimate nga early last year ng mga ADB, IMF, World Bank, yung mga credit rating agencies, nasa 6% na po din. Dapat balik na po doon sa trajectory na yon, no? Yung trend average niya bago mag-pandemic. So medyo decent naman po yon kasi ang premise po doon, ang magdadala kasi ng economic growth ngayon, yung gastusin ng pamahalaan, government spending. At least ngayon, napasa na po yung budget itong kahapon, itong January 5, and kasi that's 7% higher compared to a year ago yung national budget. So, ang commitment naman ng economic team, wala po nung mga November 17, no, sinabi ng economic team natin led by then Finance Secretary Recto, ngayon Executive Secretary Recto, na yung there would be but yung economic team members din, ni-reiterate din nila recently na there's a catch-up spending plan, no? To make up yung soft patch, yung some underspending noon, lalo na noong third quarter amid the political noise dahil nga po doon sa anomalous flood control projects. Nabawasan po kasi yung gastusin back then. So, itatry nilang maganda po kasi yung sinyalis at mensahe na catch-up spending plan, additional government spending, and that is premise on good governance, anti-corruption measures and reforms. Ayun po yung hinihintay ng lahat, no? Yung na yon, yung reassurance na yon. Kasi ang corruption ay parang cancer yan sa lipunan natin at sa ekonomiya, no? Marami talagang problemang dinadala yung corruption. Lumalaki yung gastusin ng pamahalaan, no? Tapos nagwo-widen yung budget deficit, yung kailangan utangin lumalaki, no? Kung naalis yung corruption na yan, masosolve yun, no? Ninipis yung budget deficit, mas kakonti yung kailangan utangin, at more importantly also, bumabalik yung kumpiyansa, yung confidence ng mga investors, both local and foreign, sa ating bansa, no? Ito, may example po, may template na po tayo yan. Nakita na po natin yan noong panahon ni late former President Pinoy, no? 10 to 15 years ago. Kasi anti-corruption yung platform nila nung eleksyon at nanalo sila, naging maingat sila sa gastusin. Buti na lang parang mas pinili nilang wag na lang gumastos kaysa mapunta sa corruption. And it worked wonders. Alam mo ba nangyari? Yung kahit may underspending initially, eventually yun, naging among the fastest growing economies tayo at 6% from 2012. Umabot yan hanggang 2019. Maganda rin kasi yung demographics ng bansa natin kasi 2015, yung na-achieve din po yung demographic sweet spot or demographic dividend. Meaning to say, mahigit kalahati ng populasyon natin nakakapaghanap buhay na at bata yung populasyon, less than 25 years old. Kaya we're one of the fastest growing economies, no? So yun po yung potential, no? Tapos yun nga yung irony nun. Kahit na lumipis yung kailangan hiramin, yung tinatawag na debt to GDP ratio, bumaba, no? From a high of 20 years ago, nag-peak po yan above 70%. Kasi yung international threshold po, 60%. And dahil nga po mas namipis yung budget deficit,
kumonti yung kailangan utangin, bumaba yung debt to GDP ratio ng bansa natin, even below the international threshold of 60%, nakamit po ng bansa natin yung first ever investment grade rating ng 2013. At nasundan pa po yun. Kasi bago mag-pandemic, yung years na yon na-upgrade continuously yung credit rating natin to 1 to 3 notches above the minimum investment grade. Kaya yun, bumaba to as low as bago mag-pandemic and 2019. Kaya lang, Mr. Ricafort, yung sitwasyon din, medyo malayo-layo sa sitwasyon natin ngayon. Iba din yung sistema ng pamuno noon at saka yung ngayon. So yung 5 to 6% po ba na growth target ng Pilipinas for 2026, sakto ba yun? O conservative ba yun? O sobra at mahihirapan nating maabot? Based dun sa climate na ekonomiya natin sa kasalukuyan, ang premise ay yung coming from yung nangyari sa last quarter po ng 2025. Ang naman po yan, medyo decent naman, medyo conservative. Hindi pa po siya talaga yung optimal. No? Kasi yung mga 6%, yung po talaga yung medyo maganda. No? Kasi yung a year ago, ganitong panahon, early last year, 6% na yung target sa atin. Naon kasi. Bumaba po yun kasi una yung higher tariff sa US, no? Yung trade wars, yung protectionist measures. Natapyas po yun ng kalahati ng 0.5, naging 5.5%. Correct. Opo. Tapos nagkaroon ng political noise, no? Yung second half of the year, yung mga series of storms, yung marami kasing bagyo, maraming araw na walang pasok, bawas yung araw na negosyo, mga benta, mga business transactions. Natapyas to ngayon, yung estimate for 2025, natapyas to 5% or maybe a little less than 5%. So pag sinabi natin na sa government spending, aangkla yung ating economic growth, kailangan maging agresibo po ang gobyerno sa paggastos. Opo. Ayun, Ms. Weng, tama po yun. Kasi siya po talaga yung magdadala, no? Yung lever, kumbaga yung variable na nandun po kasi. Kasi siya, in the first place, yung government spending, yung nagpabagal noong third quarter dahil nga po doon sa flood control project anomalies, no? Opo. So naging mas maingat sila. Ngayon, so yun, importante po yung yung talagang i-deploy po mabuti yon and hinge on good governance. Yun ang susunod kong punto, Sir Ricafort. Nakaangkla din sa good governance. At kasama doon ang tiwala ng mga investors, hindi ba local and foreign. Pero sa nangyayari po ngayon, sa naging resulta na ng mga investigasyon dito sa flood control mess, masasabi ba natin maaasahan natin yung pag-aangkla sa good governance para mapalago ang ekonomiya? Well, ngayon po kung total nakita naman po natin na yung wheels of justice, yung judicial process, umaandar, yung mga naaresto, nakasuhan, asset freeze, yung Maandar mga ba? nakulong. So yun po yung importante going forward pa rin. Kung there would be more progress on that po, no? And siyempre, on top of that, yung December 9, in-announce din ng Pangulo, ipa-prioritize yung apat na yung bills to really yung to really reform the political system in the country, no? For good governance, iba yung apat po na yun, yung reforms related to yung anti-political dynasty, yung to reform the party list system, tapos yung creation of independent people's council, and yung kadena, yung greater Blockchain. transparency and accountability sa government spending. So yun, all related yun sa good governance, further improving the governance standards, anti-corruption measures, and reforms. Kasi kung talagang, yung po going forward, kung sineryoso po lahat yan, lahat po yung judicial process, yung mga legislative reform measures pertaining to good governance and further improving governance, kung talagang sineryoso po yan, pupundasyonan po, eventually, if the dust settles, it would eventually bear fruit. Maybe for the next 3 years or maybe even up to the next administration. So it's very important na talagang siseryosohin po lahat ng ito. Hindi lang ako, ito lang kinakabahala ako, Weng, at maidulog na rin natin kay Ginoong Ricafort. Yung issue tungkol sa debt to GDP ratio kasi nasa 63.1% na yata tayo kung di ako nagkakamali as of the last, the third quarter of 2025. Di ba, ano ba yung threshold
doon sa debt to GDP ratio kasi mukhang malapit na tayong doon, pumanik doon, Weng eh. Siguro gusto ko muna Pagka- malinawan, oh. ano ba yung debt to GDP Yun nga, ratio, Mr. Ricafort? Sinasabi nga Oo. daw yan eh. Palagi parang, natin narinig sa ekonomista yun eh. Pero pag ako ay labandera, ako ay kasambahay, paano ko unawaan yung debt to GDP ratio na yan? ang pagkakaunawa ko dyan, Weng eh, yung inuutang natin, mas malaki kaysa doon sa nagiging economic output mo. No? So, Yung kakayahan mo mag-produce. so utang ka ng utang, Oo. ito lang pinuproduce mo, paano ka makababayad? Yan. Yun yung sinasabi natin dito. Pagka umabot ka na doon sa threshold, baka wala na magpautang sa'yo. Correct. Hindi, Malapit na ba tayo doon? Meron naman doon automatic appropriations. Kaya lang, Yun ang pangkamo natin sa mga creditors. May mga nangyari ng bansa na talagang hindi na Nagde-default. pinautang, nagde-default na eh. No? Malapit na ba tayo doon, Sir Michael? Well, ito po, yung 60, tama po yung binanggit po ninyo, no? Yung 63.1% na latest as of the third quarter, pareho po yan doon sa second quarter. Ang international threshold po, 60%. Oh. Kasi 60%, meaning to say, dapat mas maganda kung mas mababa doon. No? Kasi yung kakayanan, imagine niyo po, 17.5 trillion pesos ay yung utang ng Pilipinas, ng bansa natin. No? Ang size ng ekonomiya po natin, almost 28 trillion pesos. So meaning to say, yung napoproduce ng bansa natin, yung mga economic business transactions, pag lahat yun within the country's border, yung utang natin, 63% nun, yung 17.5 trillion. So ang importante po dyan, kasi nakamulatan na po natin yung utang eh, di ba? For many years and decades, mula siguro nung bata pa tayo, natuturo na ng mga teacher natin yan, no? Parang ina-average pa nga nila kada tao sa Pilipinas, no? So ngayon, ang importante po kasi, para sustainable po yan, lahat naman po, karamihan, halos lahat po ng bansa may utang. No? Oo naman po. So, ang importante po, patuloy yung pagbayad ng principal at interest as they fall due. Parang tao yan, imagine niyo tao, na yung bansa, parang may utang palagi. So, ang importante po doon, pag nag-fall due, pagka oras ng bayaran yung mga principal, at yung interest payment, kaya pa rin ipagpatuloy yon. At sa mga darating na mga taon, darating na mga henerasyon, yun, masusustain po yun. Kasi yung meron ko yung from the point of view ng mga nagpapautang sa atin, dapat patuloy po sila nababayaran ng interest at ng principal. Pero yung tanungan ni Joel Ricafort, yung 63.1%, hindi ba parang nagdedelikado na tayo doon? Kinakaya pa po natin at kakayanin pa natin ito. Sustainable naman po yung 60%, no? Yung alam na, yung hindi naman po nalay doon, sustainable. Ayun po yung ibig sabihin doon na okay, yung credit rating po natin mataas eh. Ayun po yung pinaka-scorecard ng bansa natin, no? Our credit ratings are like 1 to 3 notches above the minimum investment grade. Maganda po 'yon. At na-sustain po 'yon despite the pandemic, may 5 taon na. Tapos kahit yung S&P, yung isang credit rating agency, may 1 taon na po, positive outlook yung binigay sa atin. Meaning to say, that was since November 26, 2024. Within 1 to 2 years, pwede i-upgrade yung credit rating ng Pilipinas to A-. That's 3 notches above the minimum investment grade. Yung minimum, tatlong pa siya, yung minimum, first time in the country's history na-achieve yun noong 2013. At na-sustain yun. Meaning to say, may kumpiyansa. Kasi yung mga investors, bago sila mag-invest dito, lalo na yung from abroad, yung mga magpapautang sa atin, ayun po yung titignan na, despite the political noise. Nandun po yung resiliency. Alam mo po ba, kung hindi lang po nagkaroon ng political noise, baka na-upgrade na po yung credit rating ng bansa natin to A- last year. Okay. Kasi although palugit naman talaga doon, yung convention is 1 to 2 years. So meaning to say, may mataas pa po yung kumpiyansa sa ating bansa ng mga international creditors, sa mga nagpapautang, pwede tayong makairam. Magaling naman daw tayo magbayad, no, Sir Michael? Pero siyempre mas maganda pa rin sa fiscal discipline, Sir Michael, ay yung hindi sobra-sobrang utang. Hindi po ba? Yung mas mababa sana sa 60% na threshold. Kung halimbawa ibaba mo lang sa 50%, although malaking pangarap yun para sa akin, para sa bansa natin. Pero sana yun ang aim natin, di ba? Hindi yung dahil ang laki ng spending natin, pero hindi natin na kayang tustusan on our own. So ang default palagi natin, utang tayo ng utang ng utang.
Ano po yan, Miss Wing, yung pinakamababa po, 39.6% Kailan end yun? 2019. Bago mag-pandemic. A few months before the pandemic, Mhm. 39.6%. Kita mo yan. Oo. Ganda no? Kaya- Oo. Kaya na-upgrade tayo tuloy-tuloy. Sayang. Kaya na-sustain yung Mhm. investment grade rating. Meaning may kumpiyansa po talaga. Pero tama yung sabi nyo, kasi factor din yung corruption dun eh. Correct. Yung, Mhm. yung good governance standards, Mhm. kung merong measures against corruption, yung mga reforma to further improve the good governance, mababawasan yung kailangan ng gastusin. Papasok daw Mababawasan yung kailangan utangin. papasok ang mga negosyante pagka nakita nilang may mga big fish na napakulong. So, Oh, yun ang hihintayin natin, Sir Michael. But in the meantime, salamat sa oras mo. Oo, salamat Thank you, po sir. sa mga paliwanag. Thank you. Maraming salamat po, Ms. Weng, Mr. Joel, at sa inyong mga taga-subaybay. Happy New Year, sir. po. Opo, Morning, si Ginoong sir. Michael Ricafort, ekonomista, mga kapuso. Saksi sa Double B!